Happy Sabbath po sa lahat. Ngayon po ay October 20, araw ng Biyernes ng gabi at ako'y bumabati sa inyo ng isang maligayang araw ng kapahingahan. Kumusta ang isang linggo? Kumusta ang kalahating isang linggo nung kinumusta kayo nung nakaraang Miyerkules? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa gabing ito, sa araw ng Sabat, ay pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Henesis. Ano po? Sa Henesis, Kapitulo 9. Pero ang bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkaloob niyo sa amin sa loob ng isang linggong nagdaan. Biyaya ng kalakasan, kalusugan, kagalingan sa aming katawan. Biyayang pangmaterial, Ama, sa aming mga hanap buhay, sa aming po mga pinagkukunan ng lahat-lahat naming pangangailangan. Biyayang pang-espiritual na kami po ay natuto sa pag-aaral ng aming mga lesson, pagbabasa ng Biblia. Humihingi rin po kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Patawad po sa lahat ng pagkukulang namin. Patawad po sa mga tuksong hindi po namin ang paglalabanan, Ama. Sa gabing ito, hinihiling po namin sa inyo muli ang inyong banal na Espiritu na kami samahan sa aming gagawing pagbabasa sa aklat ng Genesis 9. Humihingi po kami ng katalinuhan at malawak na kaalaman. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming mga panalangin. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po simulan na natin ang susunod na aklat na ating babasahin ngayon, ang Genesis. Ito po, ang Genesis 9, 1 hanggang 29. Simulan na po natin. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat kayo sa buong mundo. Kasi nga po, nauubos lahat ng tao, ang natira lamang po ay mag-asawang Noe at ang kanyang 3 anak at ang kanyang mga 3 manugang. Ano po, kaya binibili na sila ng Diyos na magpakarami. Matatakot sa inyo ang lahat ng mga hayop, ang mga lumalakad, lumilipad, gumagapang at ang mga nakatira sa tubig. Kayo ang maghahari sa kanilang lahat. Makakakain na kayo ngayon ng mga hayop. Binibigay ko ito sa inyo bilang pagkain. Kagaya ng mga ibinigay ko sa inyo na noong pananim na makakain. Pero huwag niyong kakainin ng mga hayop na nang namatay ay hindi lumabas ang dugo. Ibig sabihin yung hindi na napatulo ang dugo. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Sisingilin ko ito sa sino mang papatay sa inyo, sino mang papatay sa inyo kahit ang mga hayop, sisingilin ko ang sino mang papatay sa kanyang kapwa. Yun po ang utos na huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay sa kanyang kapwa ay papatayin din ang kanyang kapwa sapagkat ang tao ay ginawa ng Diyos na kawangis niya. Ibig sabihin, mapagmahal po, hindi mapaghimagsik. Ngayon, magkaroon kayo ng mga anak para dumami at mangalat sa buong mundo. Sinabi pa ng Diyos kay Noe at sa mga anak niya, ito ang kasunduan ko sa inyo na sa lahi ninyo, sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati ang lahat ng mga hayop ay maging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. Yun po, hindi niya nagugunawin ang pangako niya, ang mundo, pero sa pamamagitan lamang ng baha, merong ibang paraan ng paglipol ng mundo. Ang sabi pa rito, at wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. May nagtanong, bakit hanggang ngayon may baha? Ang sabi rito, pagwakas o paglipol o ang tawag dito, paggunaw ng mundo. Ang nagkakaroon ng baha dahil sa mga disaster, sa kagagawa na rin ng tao. At sinabi pa ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop at sa lahat ng susunod ninyo pang henerasyon, maglalagay ako ng bahaghari sa ulap. Ito po yung rainbow. Kaya pag nakakakita tayo ng rainbow, isipin nyo na ito ang pangako ng Diyos na hindi na siya magpapadala ng ulan para gunawin ang mundo. Sa tuwing gagawin kong ulap ang langit at ang lupa, lilitaw ang bahaghari. Aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo sa lahat ng uri ng hayop na hindi ko nalilipuling muli sa pamamagitan ng baha ang lahat ng mga may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa ulap, aalalahanin ko agad
ang walang hanggang kasunduan ko sa inyo nang may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Ito ang mga anak ni Noe na kasama niya sa barko. Sina Shem, Ham at Japet. Si Ham ang ama ni Kanaan. Silang tatlo ang pinagmulan ng lahat ng lahing tao sa mundo. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang unang nagtanim ng ubas. Isang araw uminom siya ng alak mula sa ubas at nalasing. Nakatulog siya na hubad sa loob ng kanyang tolda. Mabalik po tayo sa ubas. Ang kauna-unahang ginagawang alak nung araw ay ang ubas. Ito po ay pineperment o nilalagay sa isang lalagyan. Kumbaga sa ano ay parang pinapanis, ganun. At pag nakuha yung katas nito, ito po ay nakakalasing, nakakahilo. Paano ba naman si Noe? Siguro nasarapan sa ubas. Kaya siya napainom ng marami. Kaya kung tutusin, si Noe po ang kauna-unahang nalasing sa kasaysayan ng mundo. Kauna-unahan po. Ngayon, si Ham na ama ni Kanaan ay pumasok sa tolda at nakita niyang hubad ang kanyang ama. Kaya lumabas siya at sinabi sa dalawang kapatid niya, kumuha sina Shem at Japet ng damit at inilagay sa balikat nila. Pagkatapos lumakad silang paurong, papasok sa tolda para takpan ang kanilang ama. Ayaw po nilang tignan na hubad ang kanilang tatay. So, pumasok sila sa kwarto, patalikod ang atras at sabi ang sabi dito, hindi sila lumingon ng dahil ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ina. So, ng kanilang ama. So, tinalakbungan po nila ang kanilang ama para hindi na maging hubad. Nang mahismasan si Noe sa pagkalasing niya at nalaman niya kung anong ginawa ng bunsong anak niya, sinabi niya, sumpain ka, Kanaan. Maghihirap ka at magiging alipin ka ng iyong kapatid. At sinabi rin, purihin ng Panginoon ang Diyos ni Shem, naway maging alipin ni Shem si Kanaan. Kasi nga po, hindi gumawa ng paraan si Kanaan. Naway palawakin ng Diyos ang lupain ng Japhet at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya ng mga lahi ni Shem at naway maging alipin din ni Japhet si si Kanaan. Nabuhay pa si Noe ng 350 years o 350 pagkatapos ng baha. Namatay si Noe sa edad na 950. Napakaganda po. Maganda ang istorya po. Nalaman natin kung sino kauna-unahang tao na uminom ng alak mula sa ubas at kung sino ang kauna-unahang tao na nalasing. Hindi niya po sinasadya yun. Hindi niya po gustong maglasing dahil ibig sabihin ay hindi niya gustong maglasing dahil siya ay manginginom. Hindi niya alam na makalalasing pala ang ubas. Alam niyo po nang ako'y nasa Saudi, ay binibigyan lamang po kami ng aming mga suking tindahan ng mga ubas na hinog yung mga overripe na at malapit ng sabihin sila itatapon na nila yon. So kami mga Pilipino ay kinukuha po namin yon. Habang nanonood pa kami ng Betamax o VHS pa noon, ay kinakain po namin ng hinog na ito. At pagkatapos namin manood at kami tumayo, hilo. Ganyan po ang ubas. At nakatikim ako ng alak ng ubas na yung pinerment kasi alam niyo mga Pinoy ay magaling gumawa ng alak. Nilalagay po nila ito sa sa pressure cooker at pagkatapos silang i-ferment ay pasisingawin nila at magiging alak. Isa pa pong kung gusto niyo makatikim ng katas ng ubas na puro, kung ayaw niyong gumawa o bumili ng ubas na galing sa market at ito ay juicer niyo, bumili kayo ng Welch. 100% grape juice po ito. Okay, maraming salamat po sa pakikinig niyo sa ating binasa ngayong gabi. At sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang istorya na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa gabing ito, muli kaming dumudulog sa inyong paanan na sana'y samahan pa po kami ng inyong Santong Espiritu sa araw ng Sabat na ito, kasama rin ng inyong mga banal na anghel. Pagpalain mo po niyo ang bawat sa amin
At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. At sana patuloy niyo ako subaybayan, patuloy niyo akong samahan sa ating ginagawang pagbabasa sa mga aklat ng Biblia. Maraming salamat po at pagpalain nawa tayong lahat.